Bukod sa presyo ng petrolyo, iindahin din ang dagdag singil sa kuryente. Ang matindi pa, umpisa pa lang daw yan dahil posible pang magmahal ang singil sa mga susunod na buwan. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Maswerte kung tutuusin ang graphics designer na si Mike Fariscal sa Cavite. Naka-work from home siya dahil sa ibang bansa ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi man siya bumabiyahe madalas kaya nakakatipid sa taas presyo ng petrolyo. Ang mga gaya niyang work from home ang sapul naman ng dagdag singil sa kuryente. Kaya naman, tipid mode si Mike. I-ease down mo muna yung budget. Tapos at the same time, ayun nga, katulad nga, hindi ako naka-aircon. And kung may mga importanteng lakad, yun lang din na muna. Kung malapit lang, magko-commute o kaya maglalakad. Ayon sa Meralco, 64 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Marso. Katumbas ito ng 129 pesos na patong sa electric bill ng isang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours buwan-buwan. Paliwanag ng Meralco, bunsod ito ng mas mataas na singil ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang transmission charge, mataas na generation charge mula sa power suppliers at ang pagsipa rin ng buwan ng buwis at ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate ng Energy Regulatory Commission. Ang mga taas singil na yan, hindi pa kasama ang epekto ng sigalot sa Middle East, kaya posibleng mas sumipa pa ang bayarin sa kuryente sa mga susunod na buwan. Pagsipa ng Marso hanggang siguro bandang Hulyo ay tataas talaga ang demand sa kuryente. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher. Ibang usapin pa raw ngayong humihina ang piso kontra dolyar. Kahapon, ipinatupad na ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno para makatipid sa gasolina at kuryente, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Ang DepEd naman, ginawa na ring work from home ang kanilang non-teaching at related teaching personnel tuwing Biyernes. Pero wala pang bagong pahayag ang Malacanang sa power rate hike. Sa ngayon, heto muna ang tipid tips. Una, gawin ang curtain technique. Pumili ng kortinang light colored dahil mas presko ito dahil hindi natatrap ang init. Pangalawa, ang aircon at electric fan combo. Kapag kasi sabay mo itong ginamit, mas mabilis at mapapantay nito ang lamig sa loob ng kwarto. Ugaliin ding linisin ang inyong aircon dahil mas mabilis itong gagana. Tipid din ang paggamit ng LED na ilaw. At syempre, makakatipid talaga sa kuryente kapag naka-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.